So once again, mayong hapon sa tanan. These are the steps on how to integrate the lesson exemplar to our DepEd LMS account. So step number one, just click or just type lms.deped.gov.ph and press enter. So as you can see, my username and password, all you have to do just log in your username and your password. Since na-save ko na itong username ko at saka password, so i-click ko na lang itong login. So ito yung actual features ng DepEd LMS natin nationally. So kahapon diniscuss about the LMS in the region wherein as of now wala pang online access yung mga user natin. Unlike dito sa National LMS na pwede nang maka-access yung mga bata online gamit ang same din na website lms.deped.gov.ph. So, ito yung actual. So, nandito tayo ngayon sa environment ng LMS sa DepEd. So, next step, just click Site Home and look for Region 11. Under Region 11, nandito yung Panabo City. So, just click Panabo City. And under Panabo City is our courses. So, ito yung mga district ng course category ng Panabo City. So, nabilong tayo sa Panabo City Secondary Schools. So, i-click lang na ko ning Panabo City Secondary Schools. And ito yung mga schools under sa Panabo City Division. So, nandito tayo sa I'll click Panabo National High School since I belong to Panabo National High School. And by the way, ginawa na ito ng course creator namin. Sinegregate na niya para at least yung mga bata ay hindi na mahirapan na maghanap kung saang section sila na belong as well as the teachers. So, nag-assign na din kami ng mga teachers with the corresponding subject kung ano yung ituturo nila, then under what curriculum para hindi na mahirapan yung mga bata at mga teachers namin. So, yan, naglo-loading pa rin. So, mga na ginatawag na patience is a virtue. So, loading ang ato ang system sa DepEd LMS. Ayan. And ito yung mga courses or yung mga curriculum under ng Panabo National High School, the BEC, the STE, SPA, SPJ, and the Senior High School program. So since nagtuturo ako ng ICT 9, so I'll click Science, Technology, and Engineering program. Then hahanapin ko ngayon yung subject ko which is ICT 9. Ayan. So under sa STE, meron kaming grade 7 to grade 10. So i-click ko ngayon yung grade 9 STE. So ayan. Ito na yung mga subject ng grade 9. May research, may ICT, ValEd, so on and so forth. Then, nag-assign na po may mga teachers. By the way, ito yung si Sir Charlie yung nag-create ng mga course namin para smooth and
hindi na mahirapan yung mga teachers and mga student namin. So, since nabilong ako sa ICT na nagtuturo ako sa ICT 9, so I will click access. Okay, so ito na yung environment ng LMS natin sa DepEd. So first and foremost, yung una kong gagawin is maglalagay ako dito under sa announcement ng live class section and yung group chat. So the purpose of the live class session, is dun kami magmi-meet or teleconferencing. Then makikita ko yung mga bata. And at the same time, yung group chat naman is doon kami mag-communicate kung may mga questions or clarification sila. So next step is, please click this gear, or I will click this gear and turn editing on. Ayan. So under sa announcement, so i-click ko ngayon yung add an activity or resource. So as I've said, gagawa ako ng live class session. So hanapin ko ngayon yung tinatawag na URL. So URL, ito yung stands for Uniform Resource Locator. So ito yung ipipaste ko. Ang URL ipipaste ko dito para dito i-click ng mga bata. So file name is live class session. Then since na-copy ko ng URL, Control V, and click save and return to course. Ayan. So may live session na tayo. Next, I will click na naman add an activity or resource para naman sa group chat. So ito yung chat. Then click add. So file name example group chat open STE 9. So depende lang na sa inyo ha kung unsa nga file name inyong ibutang din ha. Then click save and return to course. Ayan, so mayroon na tayong live session wherein dito tayo mag-teleconferencing ng mga students natin and group chat. Okay? So now, ito yung pinaka-importante is ilalagay na natin or i-integrate na natin yung lesson exemplar dito sa first week ng July. So, assuming na ito yung first day of classes natin from July 22 to July 28. So yung gagawin ko is ilalagay ko muna lahat ng mga label based sa lesson exemplar na ginawa ng kasamahan ko. So, I'll just click add an activity and label. Then, click add. Okay? So, yung label is, yung una is preliminary activities. So, ilagay ko preliminary activities. Activities. Ayan. Then, click save and return to course. Ayan, so nandito na yung preliminary activities. So under sa preliminary activities is based sa lesson exemplar is review and motivation. So, para dili na mo maglisod, all you have to do, just click this one and duplicate. Ayan. Duplicate. Then, edit setting. Then, i-change nyo lang yung preliminary activities. Lagyan nyo ng review. Yan. Click save and return. Next.
Same process, duplicate pa rin. Yan, edit settings. Then, number 2 is motivation. And save and return to course. Then, meron na tayong dalawang label under ng preliminary activities. Now, gagawa naman tayo under sa development activities. So, same process. Duplicate. Then, edit setting. Then, letter B, development activities. Save and return course. So, under ng development activities, we have 4 A's, yung activity, analysis, abstraction, and application. So, doon din nagbe-base sa lesson exemplar. So, same yung process. Duplicate pa rin. Then, edit settings. So, under sa development activities, number 1 is activity. Save and return course. Okay. Then, duplicate na naman. So, number 2 is analysis. Save and return course. Okay. Yung analysis pala is, saan na yung activity natin nalagay? O, nawala. Nawala yung activity. So, i-duplicate ulit natin. Ayan. So, ito yung activity. Number 1, activity. Okay. Activity, analysis, and duplicate na naman. Activity, analysis, and abstraction. So, mo lang ni atong buhaton. Ang first buhaton na to is butang lang gyud ta og mga label para guided ta dili ta mawala. Then, number 4 is application. Save and return course. So, na-rename din ako ning application. So, ako saan ning i-duplicate. So, kini siya. Number 3 is abstraction. Abstraction. Ayan. So, meron na tayong 4 A's under sa development activities. Then, next is the evaluation. So, duplicate na naman natin. Duplicate. So, back, back. Edit naman natin. Then, lagyan natin ng evaluation. So, ito yung evaluation or assessment after natin ma-discuss lahat ng mga topics natin. Save and return course. And last is the assignment. Okay. So, edit na naman. Then, assignment.
Ayan. So, nakumpleto na lang ng mga lahat ng mga labels under sa lesson exemplar natin. So, mayroon na din tayong live class session, group chat, and from preliminaries and development activities. So, isi-switch ko muna yung role ko as a teacher, then tingnan natin sa student view. So, i-click ko dito na portion, then click student. So, ito yung ginawa natin. Nakalagay live class session, group chat, and ito yung mga label na ginawa natin. Okay? So, balik na naman tayo sa ating normal role or return to normal role. Ayan. So, next step, since tapos na tayo sa mga label, then lagyan natin ng mga activities or interaction para at least maging interactive din yung LMS natin. So, under sa review, so based kasi sa exemplar ng ginawa ng kasamahan ko, nakalagay dito na the teacher will ask students about the previous topics. So, it's either i-ask niya yung mga students sa live session or gagawa ako ng interactive na mga quizzes. So, yung gagawin ko is first, turn editing on. Then, under dito sa July 22 to 28, gagawa ako ng activity or review under sa preliminaries. So, kahapon diniscuss about yung mga sample ng mga interactive content. So, ayan, i-click ko itong interactive content, then click add. Okay? So, ito yung review. Butang nato ni siyang review. Pin i-search na ako. Quiz. Gusto na ko siya quiz. So, I'll type quiz. Ayan. Then, title. Sample review. So, under sa quiz is may mga choices. So, background. Di lang ako butangan og background. Then, ito yung mga question. So, sample question siya sa previous na topic ninyo or nato. So, example, multiple choice. So, example, ito yung previous topic ninyo or nato. Example, what is OHS? Okay? So, ang answer sa what is OH is occupational health and safety. Safety. So, mo ni siya ang correct answer. Then, copy lang nato ni siya. Control V. Butangan na to. Occupational health and safety procedure. Or occupational health and safety. Example lang. So, then, mani sa mga choices. Atong malian. Occupation. Occupation. Then, add some more option. Control V. Sureness.
Ana. And add range, dili ta mag-add range. Display. So next, add tag question. Gusto ba nato fill in the blanks or true or false? Example, true or false. Ayan. Example, CPU is the brain of the computer. Ana, true or false? Kung true, so ang correct answer is true. Ayan. So, mo na siya ang blank, fill in the blank. Or true or false, sorry. Then, click, save and return course. So, mauna ni siya ang actual scenario. So, nagka-bad gateway na. So, meaning, daghan na nagamit nga mga users diri sa ato ang DepEd LMS. Ayan. So, ni sulod tagbalik. Panabo City. Panabo City Secondary Schools. Ayan. STE Grade 9. And Access. Okay, so sa review, hindi natin na-save yung review. Yung quiz natin. So, interactive content. Add. Review. Quiz set. Or para di mo depende sa inyo ha, i-try natin yung multiple choice. So, review na to. Okay, multiple choice. Question. CPU. It is the brain of the computer. Sample lang ni. So, option 1, correct answer is CPU. Na siya ang correct answer. Sunod, UPS. Add option. PSU. Add option. SATA or motherboard. Motherboard. Ayan. So, save and return to course. So, assuming that meron na tayong review, so ito yung multiple choice na belong siya sa review. So, mga tanong mo lang, naalagi na siya sa pinakatumoy. So, all you have to do is just drag this one, then, under siya sa review. Ayan. So, meron na tayong review na multiple choice. Then, we will now proceed to motivation. So, nakalagay dito sa lesson exemplar, the students will identify computer peripheral based on the prior knowledge. Every slide is given 10 seconds to identify the computer parts, peripherals, or devices. So meaning dito sa motivation under ng lesson exemplar, yung ginagawa natin ng mga lesson plan, so ilalagay ko dito yung slide or a PowerPoint slide na mag-identify sila ng mga pictures. So,
same yung process. Punta tayo sa add an activity of or resource. Then, since file yung gagamitin natin, hahanapin natin ngayon ang file. Then, click add. Then, sa motivation, anong title na example? Identify the following pictures. Open, download this file. Yan. Then, isi-search natin, i-upload natin yung file. Ayan. Sa computer parts. Upload. So, example, mo ni siya ang mga slides under sa how to identify picture, save and return course. So, naa siya sa ubos. I-drag na po nato padulong dito sa motivation. Wala siya natunong. Ayan. Identify the following pictures, download this file. So, i-download na sa mga students natin. Then, they are going now to identify the pictures dun sa PowerPoint. Okay, so tapos na tayo sa review and motivation. Now, let's proceed now to the development activities. That is activity. Since activity, nakalagay dito sa exemplar natin na the students will watch the videos about the computer parts. So, mag-watch yung mga students natin ng videos about the peripherals and computer parts. So, same yung process, add activity. So, ngayon, yung gagawin natin is maghanap tayo ng video about sa computer peripherals. So, ito yung gagamitin ko, URL. Hahanap ako ng video sa YouTube. Ayan. Title, watch this video. Computer peripherals. Ayan. Din dito sa URL, so type ako YouTube. Then, what are peripherals in computer? Okay, click na ako ni siya. So, ito yung topic na gusto ko. What are peripherals of a computer? I will copy the URL. Copy and paste on the external URL. Ayan. Save and return course. Okay. So, what's this video? Lagay natin sa activity. So, pwede ka din maglagay ng kahit na ano na file kasi after watching the video of the students, so may instruction ka na ganito is, please answer the following questions. Pwede ka maglagay dito ng file or after nila na mag-watch ng video. Okay? So, assuming na kumpleto na natin itong activity, so we will now proceed now to the analysis. So, analysis, nakalagay dito is, nakalagay dito is mystery box. Identify the following pictures based on the given hint inside the box. Pero gusto ko is yung interactive na naman. So, yung analysis. So, yung gagawin ko dito is mag-i-insert ako ngayon ng na interactive content, yung tinatawag na drag and drop. Medyo dugay lang siya buhaton pero
mas okay siya ay kanang feel sa akong kuan ganahan ko aning drag and drop. So under sa analysis, I'll click interactive content, then click add. Then after that, I will search now the drag and drop. So ito yung mga images na ilalagay or magda-drag and drop yung mga students. So yung title is drag and drop. Ayan, drag and drop. Then step 1. So first is i-click mo itong add under sa background image. Okay? Kasi dito sila drag and drop ng mga pictures and answers. Okay, click nimong add. So, by the way, naana ko buhat din hiya nga mga pictures, gi-combine nako siya. Example na ako yung 6 ka picture. Ayan. Then, next step is step 2. Since na humanata aning pag-upload sa picture, step 2. Okay. So, ito yung in-upload ko ng mga pictures. Assuming na the students will identify this one, what uh, kind of or uh, ano yung picture or na naka-shown sa screen. So, first step is add drop zone. So, yung add drop zone, lagyan natin ng label. Example, CPU. Ayan. I-change natin yung background opacity para dili siya matabunan ang picture. Then, click done. So, mo ni siya atong gibuhat. Butang na to dinhi. CPU, ana. Same yung process. Okay? So, after that, same lang inyong buhaton diri sa remaining 5 nga mga picture. So, all you have to do is just copy. Where is the copy? Copy. And ito yung paste na icon. Ayan. Copy. Then, i-edit lang nimo. Example, mo na siya ang HTD. Done. Copy na naman. Ano siya ang edit motherboard. Motherboard. Done. Paste na naman. Tut, tut. Yung RAM. RAM. Done. Case. Computer case. So, computer case. Enter. Then, last one is ito yung power supply. Power supply. Ayan. Done. So, tapos na tayo. Next natin, i-place yung droppable elements and check off the appropriate drop zone. So, ito yung next step. So, yung next step is i-click natin itong text. Ayan. Ito yun siya yung i-drop ng mga student. So, text. Click natin yung select all. Then, done.
Done. Done. Done. Required pa siya. Butang na to number 1. Yan. So, mo ni siya ang butang na to dinhi. So, edit na to. Example, kini siya is CPU. Ayan. So, next is the copy lang nato ni siya. Click and copy. Then paste. Butang na to dinhi. Then, don't forget nga i-change nimo ang label. Mao ni siya ang answer. Example, hard disk drive. Drive. Done. Then, paste na naman. To yung motherboard. Motherboard. Done. Adjust. Ayan. Then, copy na naman. Edit. RAM. And, yan. Edit na naman. Computer case. Done. And last one is power supply. Na power supply. Okay. So, mao lang na siya nga part ang medyo trabahoso kay siya pero nice siya sa actual na siya nga output. So, pwede naman siya i ibulag-bulag depende kung asa ninyo ibutang kung napay space ana o diri ba ang uban. Then last part is edit your drop zone again and check the correct answer. So mo na siya ang last part nato. So next is before nato siya i-okay na atay pwede na to na siya ang i-change ning add range. So example out of 6 ang passing is 4. So depende butangan na nimo kuan range din ha. As of now dili sa nato na siya kuanon hilabtan. Then adto ta sa grade. So sa grade is maximum grade 10. So since 6 lang atong gibuhat, ato na po siyang i-change to 6. Okay? Assuming ang pass niya is 4. Then ato na punta sa common module setting. Restriction dili to na siya dirita sa activity completion. Students can manually mark the activity as completed. So we will choose show activity as complete when conditions are met. Yan. So students must receive a grade o para makadawat sila o grade. Yan. And click save. Okay, so meron na tayong interactive na content under sa analysis. So, i-drag natin under sa analysis. Okay. Now,
we will gusto nato na makita nato ning drag and drop na interactive. So what I'm going to do is just switch role, then students, then i-try nato ang drag and drop. Click drag and drop. So ayan, ito na yung ginagawa natin sa drag and drop. So as you can see, perfect score na tayo na 6/6. Now, let's proceed now to our next development activities, which is the abstraction. So, click natin yung July 22 to 28. Then, ito yung abstraction. So, sa abstraction naman, nakalagay dito sa lesson exemplar natin na ito yung opinion question. So, nakalagay dito, why is it important to familiarize the computer parts, peripherals, and devices and its connections to the totality of computer system? So yung gagawin ng teacher ngayon is i-ask yung mga students about their opinion about the importance of computer peripherals. So paano ba siya mag-ask ng question? So all you have to do is make a live or go to your session. So ito yung live session natin, live class session, ilalagay natin dito sa abstraction. Kasi yung teacher is mag interaction ngayon sa mga student. So, turn on editing on and live session. Okay? Add. Okay? Live session. Lagyan mo ng Q&A portion. Q&A portion. Ayan. Then, example, ito yung URL na ginagamit natin. Just copy and paste. And click Save and Return Course. So, ilagay natin yung live session sa ating abstraction. Ayan. Then next is the application. So, yung application now, nakalagay dito sa lesson exemplar natin na what to do. So, yung mga i-apply na nila kung ano yung natutunan nila, ano yung mga parts na computer peripherals, and the students now will connect, nakalagay dito sa lesson exemplar, the students will connect at least one external or internal computer device in accordance to its correct operations and safety procedures. So yung gagawin natin is maglalagay tayo dito ng mga instructions. Ilalagay natin dito yung file. So PDF file. So ito yung gagawin natin. Just click add an activity or resource and choose file. And yung file name is application. Ayan. Then, select file, choose file. Ito yung application. Ayan, ito yung mga questions.
na gagawin ng mga bata. Save and return course. Yan, drag natin sa under sa application. Wait. Wait, evaluation. Ito yung application. Ayan. Yan. Yan. And last is yung assignment. So, ano yung mga assignment na gusto natin ipagawa sa bata? So, nakalagay dito na naman sa atong lesson exemplar na yung assignment natin is, ay by the way, dun pa tayo sa evaluation. So, itong evaluation is, butang na to din, kay mo na siya na drag. Yan. Ayan. Application, abstraction. Okay. So, yung evaluation, nakalagay dito sa lesson exemplar natin is matching type. So, meaning ito yung evaluation or form of quiz. So, since evaluation siya, hahanap naman tayo ng quiz. Ito yung quiz. So, add. Okay. Example quiz. Matching type. Then, timing. So, kung siya mag-open. Example, mag-open siya karon. Mag-close, dili na ito ibutangan og close. Lagyan natin ng limit sa time, sa quiz. Example, 10 items. Butangan na to 10 minutes. Then, ang grade. So, dila na to na siya kung ang grade. Layout, every session. Question, behavior. Dili na to siya. Appearance. Wala na siya. Appearance. Decimal ang grades. Okay, di lang na to na siya kung anon. Overall feedback. Common. Restriction. And activity. Ibalik ta sa okay na siya. Assuming na nakuha na to ni save and return to course. So now, sir, wala palagi ta naka-add og question. Unsa na to siya pag-edit. So, under sa evaluation, i-drag muna natin sa evaluation. Direkta mag-edit sa quiz sa matching type. Edit settings. Wait lang. So, direkta sa quiz matching type. I-click na to ng quiz matching type. And edit quiz. Okay? So, mao ni siya ang environment sa quiz matching type. Click lang nimong add. Mag-add kag question. Okay, example, matching type. Ayan. So, example, evaluation. Kamu na bahala kung unsa inyohang gusto ibutang dinhi. Tapos, question. So, example, unsa imong question ibutang dinhi. CPU. It is the brain of the computer. Okay, answer is CPU. Ayan. Next question, butan na to. Sa mga question dinhi. So, tanawon sa nako sa exemplar.
It is a visual device that displays the information. It is the visual device that displays information. Example, ang answer is monitor. Monitor. Then, third question, the main circuit board of a computer. The main circuit board of a computer. Example, ang answer is motherboard. Ayan. So, mo ni siya ang ato ang quiz. Save changes. You must supply the value. Sige, sige. Punta na to siya. Quiz. And click save changes. Ayan. So, naa na tayo quiz. Try na to. Click ang quiz. Wait. So, adto ta sa switch role student. Oh no. Attempt quiz. So the main circuit board of the computer, motherboard, it is the brain of the computer. So CPU, and it is visual device that displays the information. Monitor. Ayan. So i-change lang nimo ni siya nga kuan kay di din siya matching type, murag drop down, murag drop box, then finish. Ayan. So submit all and finish. So as you can see, makita na nato ang mga score sa bata. Okay? So that's it. And the last part is na assignment. So assignment nakalagay dito sa ating lesson exemplar na yung assignment is mag-watch sila ng video. Then may link na nakalagay dito about the following devices. So example, ilalagay natin dito ngayon sa assignment yung file. Kung ano yung mga instructions na answeran sa bata. So again, I switch my normal role, then turn editing on. Don't forget, kung dili mo maka-edit, i-turn your editing on lang. Then add activity, file, and click add. Okay, example, assignment. Okay. So, mo ni siya naka-PDF file na. Mo ni siya ang assignment. Upload this file. And save and return course. Okay? So, nakumpleto na nato ang tanan natong mga lessons. So, again, as a sort of recap, natay live session or live class session wherein dinhi mag interaction between the teacher and the user, the teacher and the student. Then group chat, kung naa sila yung kinahanglan nga questions, pwede sila maka-group chat dinhi, mo enter lang sila dinhi. And ito yung mga nilagay natin sa review, sa motivation, activity, analysis, abstraction, application, evaluation, and assignment. So I know there are some also teachers nga naabot sila idea unsaon ang ilahang klase nga more interactive.
So pwede siya magbutang og a series of activities dinhi para at least dili pod boring ang pagklase. So kini siya isa-isa lang akong gibutang dinhi, um, as at least makabalo ta kung unsaon nato integrate on how to integrate our lesson exemplar in the DepEd LMS. So as you can see, naay portion nga nag-loading gyud siya because ang tong server medyo hinay. So ing-ana siya ang atong ma-experience in reality. So I hope nga nakatabang ko sa ato ang um, simulation on how to integrate lesson exemplar. So thank you and good afternoon sa tanan.